kamote, meron tayo na daanan dito na isang aksidente. Isang kotse na bangga niyo yung nakabike. So hindi na lang tayo lalapit doon for ano na lang din. So papakita ko na lang sa inyo from this distance. Ayan. Ayan sila. Oo. Nasaksi ako nga. Parang nakaidlip pa tayong driver eh. Ng kotse? Oo. Tapos nabanggaan niya si tatay. Durog yung rim eh. Tama si tatay. Ha? Tama siya. Linya. Oo. Paano ba? Pareha silang ano? Sinumbok nito? Natumbok. Hindi daw niya napansin. So yun. Dito tayo ngayon. So nakatawag na rin tayo ng pulis para magano. So sakto naman na may dumaan na ambulance. Yun, natulungan kagad si tatay. So waiting lang tayo mga kamote. So ayun mga kamote, naantay lang natin yung pulis. Mukhang regluhin na lang to kung ano man yung mangyayari. Ayan. So antay-antay na lang kasi nandito na rin yung OPSS. Ito yung mga nangyari dyan sa gabi na yan. So medyo dismaya ako kasi nga medyo hindi ko nagustuhan yung narinig ko coming from dun sa taga Rescue 161 ng Marikina. So dito pa lang bago pa lang dumating yung mga pulis pilit na nilang pinagsisettle, although na okay naman yon, pero sana man lang tiningnan na lang muna nila yung kalagayan nung ni tatay kasi nga may mga iniinda, pero unfortunately kung mapapansin yon, hindi man lang nila inattend kahit yung mga sugat na natamo ni tatay dito eh. So yan, pansinin nyo yan si tatay medyo nakakatayo naman pero okay naman eh, pero kung makikita nyo talaga yung bike niya is talagang sira yung rim sa likod, talagang hindi naman biro yung bangga sa kanya eh. Yan. And pinag-uusap sila na isettle na lang or kung ano yung gagawin. Pero kaya nandyan lang ako, hindi na lang ako lumapit. Tinayo ko na lang talaga yung camera. At hindi ko nagugustuhan. Ayan, iniinda pa ni tatay. Minumestra pa niya kung ano yung nararamdaman niya. Kaso talagang may taga-rescue pero hindi naman siya talaga nilapatan naman ng first aid. Ayan. Kaya nakakalungkot lang na sa sitwasyon na to na mas inuna pa ipag-settle yung dalawa kaysa tingnan mo na si tatay. Kasi ako talaga yung nakakita dyan eh. Nasa likuran ako ng kotse. Although na medyo siguro sabihin natin mga 50 to 30 meters ahead. Ayan, mapapansin nyo, medyo ika-ika pa si tatay. Pero hanggang sa umalis yan, hindi yan na-attend ng taga-rescue. Hindi ko naman sila binabash na pero sana muna bago nila ginawa yun talagang tinignan na muna. Actually, binaba na naman nila yung mga gamit nila Hindi ko lang alam kung bakit hindi nila man lang nilapatan ng first aid. Ayan. Although natutulungan naman nila si tatay, ihahatid sa bahay, pero hindi ko, yun lang. Kaya medyo nawalan na rin ako ng gana mag-video talaga dyan dahil dyan sa na yan. Yan, itatabi na lang nila. Then, doon, siguro sa OPSS na lang din sila mag-uusap kung ano nga yung isa-settle nila. Kasi hindi ko na rin talaga napansin na wala na rin ako ng gana Kaya hindi na lang din ako lumapit. So, yan. Kayo na po bahala dyan, mga kamote. Yan, mahawak pa si tatay sa may bandang likuran niya dahil talagang masakit. Yan yung una niya ininda niya sa akin. Bago ko naman kasi mag-start ng video na to, inattend ko muna. Actually, ako yung kumaway doon sa mga taga-ambulance kasi napadaan sila Kinawayan ko na lang din na sabi ko na nagkaroon ng collision, nagkaroon ng banggaan. Pero yan, yun lang din ang nangyari. Kaya usually
may mga kasama tayo, mga tropa na grab din dyan eh. Iniwan na lang nung nalaman na pinagsisettle na talaga. Kawawa si tatay kasi nga may mga paninda pa siyang mga natapon dyan. Although nasabihin natin na may kasalanan si tatay o ano, vice versa, kung pareha sila may kasalanan o kung sino man may kasalanan talaga dyan kasi hindi naman tayo yung enforcer na magde-decide dyan. So, sana naging maayos yung pagsisettle nila at wala naman masyadong na ano. Kasi iniisip ko ngayong pagkatapos yan yung sakit na mararamdaman talaga ni tatay dyan kasi may mga sugat siya, nakita ko mismo. So yan, na muna natin sila dyan. Basta lagi nila tatandaan mga kamote mag-iingat kayo lalo na sa gabi, madaling araw. Yan, anytime dahil possible na talaga makaka-encounter kayo ng mga kamote sa kalsada. So ayun na mga kamote, bali umalis na tayo dun sa pinangyarihan na aksidente kasi nalista rin naman ng mga pulis saka ng ambulance yung mga ano doon. So nagkasundo na lang sila na pumunta na lang sa OPSS which is doon sa traffic. Then yun, hopefully okay naman si tatay kasi ang iniinda lang naman niya is yung dito sa may likod niya, sa may balakang, pero nakakatayo naman din siya, tapos may mga minor wounds siya sa paa. Yun. So hopefully ma-settle na nila yon. Then tara, uwi na tayo at yun naman talaga ang plano ngayon kasi it's already 3 AM in the morning. Yan. At magpapahinga na rin tayo. So hanggang dito na lang muna mga kamote. Lagi kayo mag-iingat at wag niyong kakalimutan, ride safe, keep safe, at wag kamote sa daan. Okay? Ingat. Bye. Peace out.